So bago po ang lahat tayo, yung manalangin muna. Aming Amang Yahweh, dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin, para po kami ay makapaghandog ng papuri, ng mga awitin, ng mga pagsamba para sa iyo. Sa mga oras na to, Ama, ay dinadalangin ko po ang aming mga sarili, linisin po ninyo ang aming mga puso at isip, i-clear niyo po ito sa mga distractions at ilayo niyo po kami sa lahat ng pipigil upang maintindihan namin ang inyong mensahe sa araw na to. Itanim niyo po ito, Ama, sa aming mga puso at tulungan niyo kami, Ama, na magkaroon kami ng wisdom na galing sa inyo, ng understanding na kayo lang po ang makakapagbigay para maintindihan po namin ang lawak at ang lalim ng inyong salita. Sa tulong niyo lamang po, Ama, namin maiintindihan ang nais po ninyong iparating sa amin. Pinapanalangin ko rin po ang aking sarili. Gamitin niyo po ako, Ama, bilang instrumento para po maihayag ang mga nais niyo pong sabihin. Maraming salamat, Ama. Kayo na po ang bahala at kayo po ang manguna sa lahat ng aking sasabihin. In Christ's name, Amen. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay A Heart That Fears Yahweh. Pang Valentine's Day. De joke lang. Una po sa lahat, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, sa mga mothers at heart, sa mga spiritual mothers, sa mga fur mommies, sa lahat ng mga nagpapakananay, sa lahat ng babae na nag-nurture, nagli-lead at nagmamahal na tulad ng isang ina. Binabati ko po kayo ng isang Happy Mother's Day. Last year, si Gami po kasi ay pinanganak ng March 19, di ba? Ang Mother's Day ay May. So, nung last year po, nandun si Gami. Pero sabi ko, ang isa kong sinasabi, hindi ako magse-celebrate ng Mother's Day last year. Bakit? Hindi po dahil pinagdududahan ko si Ama, nabubuhayin niya si Gami. Pero talagang hindi ko po nararamdaman na isa na akong ina. Para lang akong bisita sa ospital. Kasi nung time po noon, nung May, hindi pa namin siya nahahawakan noon eh. Hindi ko pa siya nakakarga. Never pa. Di ba po, usually pag pinanganak ang baby, dadalhin sa'yo, tas yung ipapaskin to skin sa inyo. Ewan ko po nung panahon nyo kung ganun din ba? Ganun din? Talaga? O matagal na palang ganun. Kala ko ngayon lang yun. Hindi po kami nagganon ni Gami. Eh, ang bilis-bilis po niyang lumabas. Mas matagal pa po sa CR yung tatay niya. Sobrang bilis na talaga. As in, pati po yung doktor na masasalo sa kanya. Nagulat. Kasi kahit ako po nagulat eh. Dahil hindi ko alam, sabi ko, Dok, hindi ako marunong mag-push. Siyempre, hindi ko naman pagpa-practicein yun, di ba? Sabi niya, hindi, gawin mo lang mag-sit-ups ka. Pagka-sit-ups ko po, lumabas na si Gami. Sobrang mabilis lang po talaga. After po nun, hindi siya dinala sa akin, hindi ko siya nakita. Kahit si Arjen po, hindi siya nilapit kay Arjen. Kinuha siya, nilagay siya sa kanyang spaceship. So, last year, May, hindi ko pa rin po siya, April 19, nahawakan namin yung paa niya. Doon kami pinayagan na hawakan yung paa niya, yung kamay niya, ganun. Tapos nahihimas namin yung ulo niya. Pero hindi ko pa siya nakakarga. So sabi ko last year, hindi ako magse-celebrate ng Mother's Day. Again, hindi dahil sa pinagdududahan kung bubuhayin siya ni Ama. Kaso talaga, parang feeling ko talaga, alam yun, parang opo, parang bumibisita ka lang sa mga doktor tsaka nurses tapos nakikibalita ka sa kanila. Ganon. So sabi ko this year, magsi-celebrate ako ng Mother's Day. Ano yung hiniling ko sa'yo mo? Asan na yung hiniling ko sa'yo? Sabi niya, anong gusto kong regalo sa Mother's Day? Anong sinabi ko? Sige nga, alalahanin mo man lang. Anong sabi kong gusto ko? Ano? Tignan mo, sabi ko lang, gusto ko lang lavender na bouquet. Wala. Wala. Anyway, mamaya, padadaan po kami sa Dangwa. Tapos ganyan naman yan eh. Pag humihingi po ako ng flowers, dadali niya ako sa Dangwa. Tapos sabi niya, ikaw lang maghanap ng gusto kong bulaklak. Masaya naman ako kasi nababudget ko yung pera. So, ngayon po, ngayon naman, ito na nga Mother's Day na dumating na. Kanina paggising ko ng umaga, syempre po, ginising na naman ako ng isang makulit na bulilit. Kasi si Gami po, ngayon natuto na siyang tumayo sa crib, di ba? Paggising niya sa umaga, hindi ko alam kung nakita niyo yung story ko noon. Ganun ang every morning namin. Tatayo siya sa crib, tapos, ha! Anak, anong sabi mo? Ha! Tapos may kasamang ngiti. So kanina sabi ko, nung gano'n na naman yung gising ko, sabi ko, uy, Mother's Day, deserve ko na ba na mag-celebrate ng Mother's Day? Kasi sa totoo lang, parang,
Ewan ko kung ako lang or lahat ng nanay na kakaramdam ng ganito, na parang minsan, syempre hindi ka perfect. Di ba? Tapos minsan parang feeling mo, hindi ka dapat mag-celebrate ng Mother's Day kasi yung buong taon parang wala ka masyadong na-achieve bilang nanay. Di ba? So parang ganun yung unang pumasok sa isip ko kanina. Siguro part of me, hindi pa talaga sure kung talagang nanay na ako. Or dapat ko lang i-celebrate yung Mother's Day. Lalo po tuwing si Gami medyo cute alagaan. Yung talagang very challenging kasi nagngingipin na po siya, alam niyo yan. Alam niyo kapag nagngingipin na yung mga nanay. Pero, pinarealize din sa akin kanina ni Ama pagkagising ko, something na napakaganda. Ang grace of God, ang kanyang grasya, hindi yun para sa mga taong perfect. Di ba? Parang hindi nga pinadala si Jesus Christ para sa mga taong walang kasalanan. Unang-una sa lahat, wala pong ganun. Pero hindi pinadala ni Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa mga taong righteous. Pinadala niya yun para sa mga sa mga makasalanan, sa mga imperfect. At bilang nanay, bilang tao, lahat po tayo ay imperfect. At sa mga tatay naman po, sa mga lalaki, sa mga single, sa mga youth, sa mga walang anak, eto po, hindi lang to para sa mga mami yung hinanda kong message. Paki-next slide na. Ay, wala ba akong ano, yung tsk. This message is for anyone who has been entrusted with something precious. Lahat ba tayo nagkaroon na ng something precious sa ating buhay? This is for anyone who's waited and cried for something deeply desired. Lahat tayo may hinihiling. At buti na lang hindi tayo katulad nila Abraham at Sarah na ilang taon nag-antay para magkaroon ng anak. At this message is for someone who's been asked to surrender when it hurts the most. So hindi lang po ito para sa mga nanay. Ito po ay para sa kahit bata ka pa, alam ko, marami na tayong, kahit kayong mga youth, di ba? Meron kayong mga bagay na pinapahalagahan, meron kayong mga bagay na iniiyakan, meron kayong mga bagay na sinusurrender, kahit padabog. Di ba? So, motherhood in Scripture, madalas po ito nire-reflect niya yung mga spiritual principles that applies to all of us. Hindi lang bilang mga nanay. Katulad ng pananampalataya habang ikaw ay nag-aantay ng mga kasagutan mo sa panalangin, ang pag-surrender mo sa God at sa kanyang will, sa kanyang purpose sa buhay mo, at sa pag-pursue ng mga blessings mo. Hindi lang po bilang nanay yan. Kaya, ngayong araw po na to, ang example natin ay yung mga nanay. Ay, paano pa? Una po sa, A Heart Like Theirs. Kasi ang ating title is A Heart That Fears Yahweh. At ito pong mga mami na to ang ating dadalawin ngayon. Una ay si Jochebed, the mother who let go. Kilala niyo ba si Jochebed? The mother who let go? Titingnan din po natin ang storya ni Hannah, the mother who waited, and story ni Mary, the mother who said yes. Punta po tayo sa Exodus, chapter 2. Basahin natin ang story ni Jochebed. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. So, nung time po kasi nila, nung time nito, lahat ng mga lalaki ay pinapapatay. Kasi ayaw dumami na sa Egypt. Di ba lang sa Egypt sila? Kasi po ang time nun, yung mga Israelites, mas marami na kaysa sa mga Egyptians. So lahat ng mga lalaking baby ay pinapapatay. Ang description po dun sa baby ay, napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Pag cute kaya yung baby, gusto mo itago mo na lang, no? Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa isang tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Imagine bilang nanay, ganyan yung gagawin mo. Ito nga po, isang taon, 13 months na siya. Hindi ko pa siya ma-shoot sa grocery cart na dahil madumi, kailangan linisan ko muna. Di ba? Tapos siya, para mailigtas niya yung buhay ng anak niya, yan ang ginawa niya. Nilagay niya daw sa basket si Moses. Ano kayang naramdaman ng nanay na yun? 3 months pa lang, di ba? Alam niyo na ngayon, may mga postpartum depression. Mahirap mawalay sa anak.
sa sanggol na anak. At noong time nila, wala pang mga breast pump, walang mga formula milk. For sure, breastfeed yan. At kapag nag-breastfeed ka ng baby, di ba yung bonding mo ng anak mo, yung attachment mo sa anak mo, hindi madaling putulin. Pero kesa mamatay yung anak niya, ganyan yung ginawa niya. Verse 4, ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung anong mangyayari kasi dumadaloy sa ilog yung kapatid niya. Sabi pa naman ni Tita Stella kanina, magandang panganay yung babae o at least may bantay yung baby, di ba? Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya ito yung ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita niya ang batang umiiyak. Buti na lang may batang hindi umiyak dito. Dumadaldal lang. Gusto mo ikaw yung magturo, Gami? Ang batang umiiyak na nasa basket na dumadaloy sa ilog. Ano yung senaryo nun? Di ba? Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. O, tingnan natin ang ginawa ni ate sa verse 7. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto niyo po, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na yan. Diba? Ang ganda, ang galing ng ate. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Matalino yung ate. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Diba? Ang cute, ang galing din ng ate mag-isip. Diba? Nang dumating ito, sabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na to at uupahan kita. Sana all inaalagaan yung sariling anak at binabayaran pa. Isipin nyo, sa English po kasi, sinabi yun na, and nurse the baby. So parang, pakainin mo yan, babayaran kita. Parang gano'n na lang yung gusto kong gift sa Mother's Day. Ang saya lang gano'n, no? Parang maging ina, isa kang ina, sabi pa naman nila, ang pagiging ina ay ang pinakamahirap na trabaho sa lahat na walang sahod. Sa case ni Jochebed, sinahuran siya para maging mami. Ang saya ng buhay niya. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig kaya Moses ang ipapangalan ko sa kanya. Yun po yung storya ni Mami Jochebed. Diba? Ang cute. Super cute. So, nag-start siya sa very low moment niya na, hala, kailangan kong i-let go yung anak ko. Kasi, papatay ng paraon eh. Kung hindi ko, kasi ang 3 months po, maingay na sa umiyak eh. Diba? At malalaman talaga ng paraon at ipapapatay niya yun. Pero, yung tapang ni Jochebed, mas naniwala siya na aalagaan ng Diyos ang kanyang anak kaysa papatay ng paraon niyon. At, alam niyo po, kung mahuli man siya ng faraon na ganun ang ginawa niya, ang consequence nun ay, hindi lang yung baby yung papatayin, pati siya. So, nag-risk talaga si mami para ma-save niya yung baby na after ilang taon, ano nangyari? Sino tong baby na-save na to? Sino tong baby na pinreserve niya, nilet go niya para ma-preserve ang buhay nitong baby na to? Itong baby na to ang nagligtas sa Israelites, ang naglabas sa Ehipto. Di ba? Ito yung something precious kay Jochebed na hinayaan niya ang Diyos, ang kumilos sa something precious na yan. She made a desperate but faith-filled decision to let go and trust God. Pag tayo po nagle-let go ng isang bagay na mahalaga sa atin, na precious sa atin, ano pa yan eh, binabalik-balikan pa natin yan. Nag-e-emote pa tayo, di ba? Tapos minsan nagsisisi pa tayo na, ay dapat pala ganito, dapat pala ganyan, tapos na. Pero si Jochebed, laging ang tingin niya is sa future. To the point na binayaran siya para palakihin niya yung anak niya. Letting go can be one of the most courageous thing we can ever do. Hindi lang po, again, hindi lang to bilang nanay. Sa lahat po sa atin applicable yan. Ang pangalawang pupuntahan nating mami ay si Mami Hana. Alam po natin ang kwento, si Hana, 2 silang asawa ni Elkanah. Yung isang asawa ay may mga anak, so yung asawang una, wala kang anak, ako maraming anak. Ginaganon siya talaga ng asawa niya kasi ito naman kasing si Elkanah, pinaparamdam niyang mas favorite niya si Hana kaysa dun sa isa niyang asawa. Malamang yung isa, manginggit na lang, di ba? O favorite ka nga, wala ka namang anak. Kasalanan ni Elkanah yun eh. Walang kasalanan yung mga asawa, kasalanan ng lalaki. Medyo ko lang po. Si Hana, sa 1 Samuel
One, dahil nga talagang ang desire niya is magkaroon siya ng anak. 'Di ba? Parang gustong-gusto niyang magkaroon ng anak. Buong pait na lumuluha si Hana, si Ana, at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan niyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi niyo po ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Di ba? Ito po yung, kitang-kita niyo yung desperation ni Hannah. Ang dami niyang sinabi kay Ama. Alam niyo, sinasabi pa naman sa atin na napakahirap mangako sa Diyos. Di ba? Kasi, kailangan tutuparin mo talaga. Kaya nga kami po pag nag-usap kami ni Arjun, sinasabi namin, wala, sinabi natin kay Ama, ihahandog na natin si Gami. Nung nasa chan pa lang siya, nagagawin natin. Paano pag kinuha ni Ama yun si Gami? Mahirap pong mangako sa Diyos. At si Hannah, pero napaka-detalyado ng kanyang pangako sa Diyos. Di ba? Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi niya pagugupitan yung buhok ng baby. Di ba? Si Hannah po ay baog nung time po na yan. Hindi talaga sila magkaanak ni Elkanah. Pero talagang nilabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob, ang kanyang depression, nade-depress na siya eh. Dahil hindi sila magkaanak. At nangako siya sa Diyos na bigyan niyo lang po ako ng anak, mapapasa inyo yan. Sa inyo po ang kanyang buhay. At ano pong nangyari? Sinagot ba ni Ama ang kanyang panalangin? Yes. Ang kanyang anak ang naging kauna-unahang judge, si Samuel. Di ba? Nung lumaki na si Samuel, eto na. Sinagot na niya yung panalangin ni Hannah. Tayo po, kapag tayo ay nagre-request ng panalangin kay Ama at sinagot na, ano na, happy na ang life, makakalimutan na yung pangako sa Diyos. Di ba? Pero siya, nung lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop ng harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala niya kay Eli, yung priest, ang bata. Sinabi ni Hannah, kung natatandaan niyo, ako po ang babaeng nakita niyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, ito na ang aking pangako sa Diyos. Inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Imagine, ilang taon niyang inantay yung anak niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Hannah, ilang taon mong inantay yung anak mo, at sinabi mo sa Diyos na pag binigyan mo po ako ng anak, promise, sa iyo na siya. After ilang years mo pang marireceive yung anak mo. Pag magkaroon ka ng anak, parang si Abraham, di ba? Pag magkaroon ka ng anak, ready ka ba? Na ibigay yan kay Ama at gawin mo yung pinangako mo? Ano pa yung mga pinapangako natin sa Diyos? Ama, sana itong, ano yung sabi mo, Mama, prayer mo dati kay Papa? Ay, hindi, naalala ko na. Sabi daw ni Mama, yung prayer niya raw kay Papa. Sana, ano yung sabi mo, Ma? Ito na lang po yung mapapangasawa ko. Kung hindi, hindi na po ako mag-aasawa. Yun daw yung sabi niya kay Ama. Nung love na love ni Mama si Papa. Uy, so, ganyan po yan. Kapag kahit yung fellowship namin, tapos nagtuturo ako, nagtuturo din siya. Siya nga lang nakakaintindi. Ang point is, if tayo ay may hiniling kay Ama, sa totoo lang, hindi humihingi si Ama ng kapalit eh. Tayo yung gumagawa nun eh, di ba? Madalas, Ama, please, makapasok lang talaga ako dito sa school na to. Ito kasi yung gusto kong school eh. Promise, mag-aaral na ako ng mabuti. Oh, di ba may mga ganyan pa tayong promise kay God? Pagka po natanggap ako dito sa trabaho na to, promise, hindi lang po 10% yung itatights ko, gagawin ko 20. May mga ganyan tayong pangako sa Diyos. Pero pag nangyari na yun, ilang taon din ang makakalipas bago natin maalala na, ay, oo nga pala, nangako nga pala ako kay God. Wala na. Pero ang ating bidang mami na si Hannah, ginawa niya. Ang kanyang puso ay puso ng isang babaeng patuloy na nananalangin at nagpupuri at nangangako at ginawa ang kanyang pangako. Ang kanyang panalangin ay puno ng honesty. At ang kanyang panalangin ay hindi isang beses.
'Di ba? Kinulit niya, talagang nag-persevere siya. Marami pong record kaso hindi na lang natin iisa-isahin kasi alam kong familiar naman kayo dun sa story ni Hannah. Pero ang kanyang deep sorrow, it led to surrender, deep surrender. At ang pinakamahalaga sa lahat, she didn't forget to worship when the prayer was answered. Sana ganun din tayo. At ang last nating mommy ay ang, anong tawag kay Mary? Kay Mama Mary. Ang mama daw ng lahat. Si Mama Maria. Si Mary po, kilala niyo ba si Mary? She's the mother who said yes. Isa siyang birhen at pinili siya ng Diyos para sa kanya manggaling ang Messiah, si Jesus Christ. At tinanggap ba yun ni Mary? Yes. Kaya nga she is the mother who said yes. She accepted her divine calling with humility and faith. And hindi lang po yun. Simple eh. Simple kapag sinabi natin na si Mary ay ang nagdalang tao sa ating Savior, sa ating Messiah. Pero po, alam nyo, si Mary din ang nag-witness ng mga paghihirap ni Jesus Christ. Nanay siya. Hindi siya walang pakiramdam. Yung sarili niyang anak, pinanood niya kung paano pinahihirapan. The moment she said yes, alam niya mangyayari yun. At the moment, alam niyo kung bakit pinili ng Diyos si Mary? Kasi si Mary, well-versed, alam niya ang scriptures. Kaya si Jesus Christ lumaki ng maayos dahil ginabayan siya ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin sila Mary, aware sa parating na Messiah. Alam niya ang mangyayari sa anak niya. At si Mary, she could have said no. Pwede niyang sabihin na, wag na lang po ako. Si Mary Magdalene na lang. Di ba kilala niyo si Mary Magdalene? Mary din naman po pangalan niya eh. Alam niya na the moment she said yes, makakaramdam siya ng maraming suffering. Unang-unang suffering na pinagdusahan niya ay ginad siya ng mga tao dahil hindi siya kasal. At sa panahon nun, hindi pwedeng, pag ikaw nabuntis nang hindi ka kasal, napakadumi mo. Di ba? Bukod doon sa suffering niya sa sarili niya, alam niya kapag ka nag-yes siya sa tawag ng Diyos sa kanya, ay kakailanganin niyang maging matatag na nanay kasi ang anak niya ay magdurusa. At ang nanay kapag ka nasaktan ng anak, ilang times mas masakit? Pag nasaktan anak mo, hindi ka ba nasasaktan? Di ba mas masakit sa'yo? Kailangan niyo po ba ng help? Wait lang po. Kaya na nila yan. Anong sinasabi ko? Nalaman ni Mary na ang anak niya ay ang Messiah na magsusuffer para sa mga kasalanan ng buong mundo. The moment she said yes, alam niya yung implications ng sagot niya. Kung ikaw, Tita Mers, tanungin ka ng God, bibigyan kita ng anak, pero yan, mamamatay ng 32 years old, 33 years old dahil sa kasalanan ng iba. Mag-yes ka ba? Parang, prank po ba to? Nagbigay ka pa, papahirapan mo lang din pala yung anak ko. Pero hindi po yun ang nangyari kay Mary. She was called to an extraordinary purpose. And yung answer niya is also extraordinary. Di ba? Ibang klase. She responded with faith and she responded with obedience. Alam niyo, the moment she said yes, napakalaking responsibilidad ang kailangan niyang gawin. Hindi ko lang alam kasi wala masyadong record si Jesus Christ nung hanggang bago siya mag 12 years old. Kung si Jesus Christ ba ay makulit? Habang nagsasalita din si Mary, makulit din ba siya? Siyempre, bata. 'Di ba? Pero si Mary, si Jesus Christ ay lumaki ng maayos at 12 years old nakikipagdiskusyon na sa mga leaders sa church. Yun po ay nagsimula dahil sa bahay nila. So pinalaki siya ni Mary na kinukwento kay Jesus Christ kung ano yung mangyayari sa kanya. Hindi naman po si Jesus Christ ay isang nasa tiyan pa lang, alam niyang siya na yung Messiah eh. Ang baby pag nasa tiyan, anong alam? Wala. Paglabas ni Jesus Christ hanggang pagpapalaki sa kanya ni Mary, doon niya nalalaman na, ako pala to. Ako pala tong binabasa namin ni Mama Mary. Hindi alam ni Jesus Christ yan. Kailangan ni Mary na ipaalam kay Jesus Christ kung ano mangyayari sa kanya. Na-realize na ba natin yun? Minsan kasi si Jesus Christ talaga laging bida eh. si Mama Mary, napuput aside. Pero hindi natin alam na part ng pag-yes ni Mary
is kailangan tuturuan niya si Jesus Christ ng mga mangyayari sa kanya. Gano'n kasakit yun. Di ba po pag may mga anak na, malapit na po siguro ko dun sa stage na yun, yung iiyak yung bata, tapos iiyakan niya yung nanay. Siyempre, kung sasabihin hindi niya kay, imagine niyo si Jesus Christ is 4 years old, tapos sasabihin sa kanya ng Mama Mary niya, anak, magdudusa ka ng ganito karaming palo, ipapako ka sa krus. Siyempre, iiyak si Jesus Christ kasi ayoko, masakit. Pero dahil si Mama Mary, kailangan niya ipaintindi kay Jesus Christ yun. Kailangan mo yan gawin, anak, sumunod ka. Hindi naman siguro niya pinagalitan si Jesus Christ ng ganun. Pero di ba, her obedience meant walking through heartbreak. A series of heartbreak. She bore shame, she bore uncertainty, and ultimately the heartbreak as she watched her son die on a cross. May nakita na po ba kayong ang anak mo nga lang hindi mabuhay sa sinapupunan mo, masakit na eh. 'Di ba? How much more yung pinalaki mong anak, lumaki na talaga siya, 30 plus na siya, nakita mo pinahihirapan siya at namatay siya sa krus. Gano'ng kasakit yun for Mama Mary. Saying yes to God may cost you something, but also will lead you to eternal life. Ganon po yung nangyari kay Mary. At ano yung sinagot niya? Hindi ko pala binasa yung storya niya. Kinuwento ko na lang pala ng buo. Um, alam niyo na yung kwento na sa kanya na dinalaw siya ng anghel at sabi sa kanya na, ito sa verse 31, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na laki at papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa ang kanya Jacob magpakailanman ang kanyang paghari ay walang katapusan. So paano po ito mangyayari? Alam na natin ang kwento. Pero ang sagot niya sa verse 38, ako'y alipin ng Diyos, mangyari nawa sa akin ang inyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Let it be done to me according to your word. May takot si Mary sa Diyos. So itong tatlong mami po na ating binasa, si Jochebed, the mother who let go, Hannah, the mother who waited, and Mary, the mother who said yes. Tatlo lang po silang example sa Bible ng mga nanay na talagang napakabuting ehemplo, hindi lang po sa mga nanay, again, kung hindi sa ating lahat. Kung single ka man, bata ka pa, matanda ka, babae ka, lalaki ka, napakagandang ehemplo po niyan. Bukod po sa kanila, may mga konting addition lang ako. In addition sa mga nanay sa Bible, meron din po mga everyday heroes na magiging magandang example po sa atin. Isa po doon ay ang Dr. Nigami. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Si Doc A.E. yung kanyang pangalan. Si Doc A.E. po siguro nasa magsi-60 years old din. Medyo matanda na talaga siya. Tapos, siya po ay walang asawa. Wala siyang sarili niyang anak. Pero lahat po ng babies, nung nasa Nico pa si Gami, let's say 28 yung babies doon, 25 kanya. Kumbaga siya may hawak. Ganun po siya kagaling. At ganun siya, talagang nagkikare. Bawat baby, kahit super busy niya, makikita mo po sa kanya yung puso niya to serve na kailangan buhayin ko to. May time po naalala ko doon si Gami, nagkaroon siya ng sugat sa basta parang gasgas, na nakalmot niya yung sarili, dito. Nakalmot niya yung sarili niya yung dextrose, yung isang gasgas na ganun. Nagalit na agad si Doc A dun sa mga nurse. Sabi niya, bakit hinahayaan yung may ganyang sugat, tapos nagpa-order na agad siya ng cream? I mean, hindi papakialaman ng doktor yun. Di ba? Kung ikaw ay doktor lang talaga, hayaan mo na yung sugat na yun. Ang importante, malusog yung bata. Pero hindi. At isa pa lang po si Gami sa mga pasyente niya. Bawat pasyente niya, talagang love na love niya. Alam nyo, kasi nga 25 yung patients niya. Sa NICU pa lang po yun at sa QC pa lang yun. Meron pa siyang NICU sa BGC. Bukod po doon, meron pa siyang clinic. At yung mga babies, tinatawag niya ng nickname niya. So para siyang nanay ng lahat ng baby na yun. Di ba, wala man siyang anak, ang dami niyang baby. Tapos, ano po sinulat ko kasi to. She showed what it means to be a mother without necessarily having children of her own. She exemplifies the kind of selfless love that God called us to display. Ang mami kasi talagang selfless yan di ba? At her life actually challenges me as a mother. It challenged me to give all
of myself, not just to my child, but to others around me in need of love. Kasi ganun po siya eh. 'Di ba? Parang hindi niya kinakailangan mahalin yung mga pasyente niya, kailangan niya lang buhayin. Pero minahal niya talaga. Tapos recent lang po, nalaman namin na kaya pala ganun ang career niya ay dahil premature din siya. Nakita po niya kasi yung sugat ni Gami sa paa. Yung peklat niya dito, yung dahil pakita daw ni Gami, ito po sa may paa niya. Show and tell, bring your daughter to work day. Nakpatingin ng paa mo. Ito po, yung peklat niya niyan. Nakita ni Doc AE, tapos sabi niya, ay, may peklat ka rin. Tapos pinakita niya yung kanya. Tapos doon niya nakwento na siya rin pala ay premature. Kaya ganun ang talagang career path niya. At bukod po kay Doc AE, gusto ko lang din bigyan ng tribute to Mama. Aba, show and tell pa si Gami, nag-ikot-ikot pa siya. This is a tribute to my mama. Oo, kasi talaga ipapako na kita sa krus. Joke lang. Joke lang. Baligtad. Dahil ikaw si Mama Mary, ikaw yung ipapako sa krus. As I reflect on motherhood, I can't help but think of my own mother who continues to pour love and care into my life, even as I now walk to the path of motherhood myself. Alam niyo po yan si Mama? Lalo nung may mga sakit ako, lagi po yun nandun sa bahay namin, tapos siya bahala kay Gami. The love of a mother is truly unmeasurable. I see her sacrifices, her constant support, and her unwavering encouragement. And I am reminded that motherhood doesn't end when your children become adults. It only grows deeper. Di ba? Totoo po yan. Hindi pa nga ako ready kasi baby pa naman si Gami. Even as a mother to my own child, I often find myself leaning on my own mother for support and wisdom. Ma, i-ano mo to, i-treasure mo to kasi dito ko lang sasabihin to, never mo maririnig sa akin to talaga. Whether it's her prayers for me, her help with Gami, or simply her presence when I need it the most, she continues to be a source of strength in my life. The Bible says in Proverbs 31:28 that her children arise and call her blessed. And I can say with all my heart that I am deeply blessed by my mother. Tandaan mo, isang beses ko lang ito sasabihin, Mama, ako sa'yo. Ay, as I watch her care for me, I am reminded of the beauty of this role. Eh, syempre, saan ka ba naman matututong maging mami kundi sa mami mo, di ba? Ang taas nga po ng standard niya eh. Kasi di ko alam kung paano ko palalakihin si Gami ng maayos. Moms are not just caregivers for their children during their early years, but they are lifelong nurturers. In her wisdom and grace, my mom has shown me how to love unconditionally, how to trust God with my children, and how to continue pouring out love no matter how much I may feel drained or tired. Minsan, in a sermon perspective. Minsan hindi po siya nagsasabi na, okay lang yan, mapagod ka, anak. Hindi ganon. Ganito po yung ano niya. Ganyan talaga. Ganon. Hindi siya malambing magsalita. Her life is a reflection of God's faithfulness to His children. And as I step into my own role as a mother, I often find myself looking to her as a living example of God's love and grace. Just like the virtuous woman in Proverbs 31, which we will visit mamaya, she exhibits strength, dignity, and a heart that fears the Lord. As I raise my own daughter, I feel the weight of that same love and responsibility. And I see how it has been passed down through generations. The love that my mother has shown me is the same love that I desire to show Gami. And I know that just like Mama, I will continue to love and care for her no matter where life takes us. Yun po yung gusto kong sabihin. Si Tita Stella, ba't ka umiyak, Tita Stella? Sige, para sa'yo na rin po ito. Sa totoo lang po, sinasabi kasi nila na a mother's love is the closest to God's love. 'Di ba? At hindi ko po minsan nare-realize ko lang na ba't parang di ako nanay kasi lagi yung pinagsasabihan ni RG na yung pasensya mo, yung pasensya mo. Kasi pag sobrang pagod na pagod talaga ako kay Gami. Ano po yan eh, ang araw namin mag-start ng napaka-cute, napakasaya, kasi sobrang high energy na niya. Tapos pagdating ng mga tanghali, pahapon, hindi na po kasi siya mahilig mag-nap. Talagang laro na siya kung laro. So pagdating ng mga 3-4 p.m., eto na yung usapan namin ni Gami. Noong mga umpisa, mga umaga, parang, oh, let's sing anak, magigitar si Mami. Tapos, halika, mag-shoot-shoot tayo ng shapes, babasa tayo ng book. Pagdating ng mga tanghali, anak, kakain na si Mami ha, stay ka lang dyan. Pagdating ng mga 3 p.m., anak, mauubos yung pasensya ko, kaya pwede bang tumigil ka muna dyan? Ganun na. Tapos, doon na papapasok yung tatay na, oh, pasensya mo, pasensya mo. Pero nare-remind ako lagi kay mama, no, naisip ko, kung bakit nyo sinasabi na, hindi mo maintindihan hanggat hindi ka pa mami.
kung gaano talagang karaming love, patience, and conditional love ang kailangan para ka maging mommy. Lahat po yun, natutunan ko lang kay mama. So kung ako naging impatient, siguro doon ko rin natutunan, di ba? Hindi, pero um, punta po tayo sa Proverbs 31. Ito po ang sinasabi sa atin, a virtuous woman, which I highly encourage na hindi lang po dapat para sa mga babae to, dapat sa lahat to. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Umut. Ako naman to, di ba, no? Pasado. Pasado today. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang, lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Kulang po ako dun sa verse 15. Matamnan niya, mataman niyang tinititigan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay ipinagtatanim ng ubas. Gayunman, naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Itong verse 17 po, very important for us. It shows na kailangan din natin alagaan yung sarili natin. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Kulang pa rin po ako sa verse 18. Ito dati yung checklist natin eh. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at nangangailangan at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tagginaw pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pino-lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga ngalakal. Marangal at pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at ipinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-aakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Itong verses po na to, I suggest na basahin natin siya na hindi ka bilang nanay. Kasi ang pinaka-point nitong gusto kong i-point out today sa atin is the heart that fears Yahweh. Hindi lang po babae ang kailangan magkaroon ng pusong may takot sa Diyos. Lahat ng tao. Hindi lang nanay. 'Di ba? So, alam niyo po, kasama na ngayon sa daily prayer ko, pinapanalangin ko kay Ama na, maturuan mo ko maging mother, maging mama, kasi hindi po ako marunong. Gusto ko pong maging nanay na kailangan ni Gami. Kasi po, hindi pwedeng, may sarili tayong role na ma'am. Ganito ako bilang nanay. Gusto ko, paano mo ko gusto maging katulad ng nanay? Ngayon po kasi sa generation namin, alam nyo, sobrang dami pong, tutorials kung paano ka maging mommy. Kailangan magiging gentle parent. Kailangan firm but ganito. At kung gawin mo man or hindi, parehas may masasabi, may mali kang magagawa. Nung time nyo, alam ko, hindi ganyan ka-information overload kasi hindi nyo makikita sa social media. Pero ngayon po, dagdag pressure eh. For example, nung nagsasolid si Gami, nung nag-start siya kumain ng solids, sabi ni Doc AE, o di ba kilala niyo na si Doc AE? Sabi ni Doc AE, kailangan 3 times a day siyang kakain ng meal. Shh! Para marinig ka na naman. Sabi mo, diba, di rin naman siya nagsalita. Kailangan daw, ang sabi po ng doktor ni Gami, 3 times a day daw siyang kakain ng meal. Meal. Apart from doon, 2 times pa siya magsasnack. Apart from doon, 2 times pa siyang magjujuice. Pero hindi raw pwedeng mabawasan yung kanyang milk. So, ha? Paano po yun? Diba? Tapos, sabi naman sa online, pagka daw 6 months to 9 months, once a day lang kakain. Pag daw 9 to 12 months, 2 times a day daw kakain with snacks.
ano pong susundin ko? So, ang dami talaga. Kaya ang tanging panalangin ko, Ama, ano po ba yung nanay na kailangan ni Gami? Sana maging ganun po ako. Turuan niyo po ako. Sa totoo lang po, siguro kayo din, ganyan. Hindi niya alam kung paano at ano yung tama na gawin. Pero ang Diyos, alam po niya yan kasi siya yung gumawa sa baby mo eh. 'Di ba? So, kailangan natin laging hilingin ang tulong ng Diyos. Hindi po siya magsasalita. Hindi ka katuloy na rin ng mga nasa online. Um, Proverbs 31 doesn't celebrate a perfect woman. It honors a woman whose heart fears the Lord. That's the kind of woman I want to be. And that's the kind of person we're all called to become. Lahat tayo. So, again po, i-review natin ang mga mami na vinisit natin. Skip na natin si Mama at saka si Doc A. Pero si Jochebed, mas natakot siya sa Diyos kaysa sa magagawa ng paraon sa kanya. Diba? Her courage to let go came from a heart that trusted God. Then si Hannah, she feared the Lord in her waiting, in weeping, and in her worship. She didn't just want a child. Hindi basta-basta yung anak na ni-request niya. Una, ni-request niya anak na lalaki. Di ba? May specific pa. Ang galing pala, no? Talagang, ang dami po kasing parang science na if gusto mo anak na babae, ganito yung kakainin mo, ganito yung ganyan. Meron pa sinabi si Kate sa akin, yung parang day daw sa calendar. Pagka specific day, magiging babae yung anak or lalaki yung anak. Pero hindi pala talaga lahat sila totoo. Ang Diyos lang talaga ang magde-decide kung babae or lalaki yung magiging baby mo. Ang galing, no? So, yung na-request ni Hannah na gusto ko po anak na lalaki at ginawa talaga ng Diyos, she wanted to honor God with that child that she would raise. And si Mary, she said yes to the unthinkable because her heart belonged to God. Her obedience didn't come from comfort. It came from reverence to God. She fears the Lord. She fears Yahweh. And now, so I ask, are you guarding what God has entrusted you? Like Jochebed? Hindi lang po mga anak yan. Meron pong mga binigay sa atin ang Diyos. Ang ating gifts, ang ating talents. 'Di ba? Ang storya ng buhay natin, ang testimony natin. At higit sa lahat, in-entrust sa atin ng Diyos ang Great Commission. Now, ang question is, are you guarding that? And are you praying and praising even in the waiting like Hannah? And are you saying yes to God's calling like Mary? Ito po ang gusto kong maging reflection nating lahat ngayon. This is not about being perfect. This is about being faithful. And it's about having a heart that fears Yahweh. Because a heart that fears Yahweh doesn't mean living in fear. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot. It means meron tayong takot sa Diyos. Hindi tayo takot sa paraon, hindi tayo takot sa sakit, hindi tayo takot sa kahit saan, kundi meron tayong takot sa Diyos. It means placing God at the center of our lives. Sa bahay natin, sa mga pangarap natin sa buhay, sa mga kinakasawian natin sa buhay, ang Diyos ang laging sentro nun. It means we lead, we love, and we let go with the deep conviction that God is good and God is with us. If you fear the Lord, you are precious in His sight. If you fear the Lord, your life carries eternal weight. Parang si Mary. Dahil babalik na si Jesus Christ, di ba? And if you fear the Lord, your story is part of His story. Ano ba ang storya ng Diyos? Ano ba ang purpose of the ages? Is to have a love relationship sa bawat isa sa atin that is real, that is personal, and that is everlasting. Pero kailangan matakot tayo sa Diyos. Kailangan we have a heart that fears Yahweh. So on this Mother's Day, I want to celebrate not just mothers, not just my first Mother's Day, but every heart that chooses to fear Yahweh. Because that's the kind of heart He sees. And that's the kind of heart He honors. And that is the kind of heart that we want to have. Aming Amang Yahweh, tulungan niyo po na magkaroon kami ng puso na laging may takot sa inyo, na laging nananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po na lagi kang maging sentro ng buhay namin sa kasiyahan at sa kasawian, sa sakit at sa kagalingan, sa saya at sa kalungkutan. Ama, nais po namin na kayo ang lagi naming mapapapurihan sa buhay namin. Ang lahat ng gagawin namin ay para mapasaya ka at hindi ang aming mga sarili. Itinataas ko po sa inyo ang bawat isa sa amin,
ang mga naririto, ang mga wala rito, ang aming mga pangarap. Higitan po nawa, Ama, ng mga pangarap na yan ay ang pangarapin namin makasama ka sa iyong darating na kaharian. Sapagkat doon po, Ama, lahat po ay magpupuri sa inyo. Wala na pong magkakasakit, wala nang luluha, wala nang mamamatay. Ama, tulungan niyo po na ang pagnanais namin sa iyo ay maging higit sa lahat ng pagnanais namin sa mundong ito. Maraming maraming salamat po sa ngalan ng inyong anak na si Heso Kristo, aming Panginoon. Amen.